kung ina-acknowledge ba niya, katanggap-tanggap ba sa Diyos yung aming naging paglilingkod sa loob ng 50, 60, 70 years? Ang masasabi ko lang, no, yung mga kapatid naman na naglingkod dyan, dyan na halos ibigay yung buhay nila, hindi naman kakalimutan ng Diyos yun. Actually, si Kristo naman, bumaba naman sa lupa at nangaral naman siya na hindi naman para sa isang church lang. Universal God siya eh. Kumbaga, kahit anong pananampalataya mo, pero ang ebanghelyo at saka diwa ni Kristo'y ginagawa mo, may chance ka nang maligtas nun. Kahit sabihin mong Buddhist ka, Hindu ka, Muslim ka, ang Diyos hindi ka ililigtas dahil sa isang dominant religion lang or sa isang paniniwala lang na kayo'y lang ang nagbabasa ng Biblia. Mali yun. Maraming tao ililigtas ng Diyos. At saka wala ka namang magagawa kung gusto ng Diyos iligtas to eh. Itong taong ito, di ba? Pwede bang questionin mo ang Diyos? Teka, ang tagal ko sa iglesia, 30 years ako sa MCGI. Samantalang yan, hindi naman yun MCGI. Ba't mo niligtas? Sabihin mo ba yun sir kay Kristo? Sasabihin mo ba ang Panginoong Jesucristong ganon? Ito pa isa. Sabi ni DSR, anang nangangaral doon sa loob, si Kristo guro. Bobo ba si Kristo? Bobo ba si Kristo? Sabi ba naman ganun? Bakit mo hinahatulan si Kristo sa'yo? Ikaw ang nangangaral. Kung si Kristo ang totoong nagangaral sa MCGI, lahat ng kapatid matututo. Hindi aantukin, hindi magsi-cellphone. Tama? Huwag mo angkinin nang ikaw nangangaral at pinapangaral mo yung aral ni Kristo. Kasi kung totoong aral ni Kristo yan, ang mga kapatid ay gising na gising. Mali ginamit niyang talata, yung Efeso 4:20. Sabi niya, walang gayong natutunan kayo kay Kristo. Ano bang hindi natin natutunan kay Kristo? Kaya nga sa totoo lang, kahit hindi ka sumasampalataya, ito lang masasabi ko, ito ang opinion ko lang. Ibig sabihin yung hindi sumasampalataya kay Kristo, iba ang paniniwala nila, wala silang kaligtasan. Example, yung mga atheists, wala ba silang kaligtasan na gano'n? Sure ka ba? Sinabi ba sa ni Kristo na hindi maliligtas ang hindi sumasampalataya sa akin? Ano ba ang pananampalataya? Di ba sabi sa Biblia, yung nagkakalinga sa kanyang sambahayan, di ba pananampalataya may pag-ibig? Yung pag-ibig lang pananampalataya yun eh. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero may pag-ibig ka sa kapwa mo, may pag-ibig ka sa mahal mo sa buhay. Hindi ba ililigtas ni Kristo yun? Dahil sa pag-ibig mo yun? Dahil nadaya ka lang? Karamihan ng tao sa mundo halos nadaya lang. Dahil sa maling mga aral na inaral nila dahil personal nila. Ginawa nilang business ang relihiyon. Si Kristo, universal God siya. Kaya siya nag-create ng diversity ng tao. Tanong ko sa iyo, bakit nag-create ang Diyos na iba-ibang klaseng wika, lahi ng tao? Sige nga, diversity, para huwag kang magtangi. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao, iba man ang lahi mo, ililigtas niya para hindi ka magtangi ng tao. Kaya gumawa siya ng diversity ng tao, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang paniniwala, iba-ibang wika. Lalabas si Kristo, universal God. Kahit anong pa man ang religion nila, pero gumagawa sila ng diwa at pag-ibig ni Kristo, nasa budi nila, nakasulat sa DNA nila, may kaligtasan yun. Diba? Exactly, Brad Mari. Ito na lang ang ganda ng sinabi mo eh. Sabi mo, magkakaibang lahi, Magkakaibang lahi. May Incheck, may Hapon, may Asian, May West, may Caucasian, Ganito, doon mo makikita yung sinasabi ni Jesus na hindi niya after ang conformity. Kasi kung gusto niya conformity, dapat lahat tayo isang lahi lang, isang muka. Tama, tama. Diverse. Kasi ang gusto ni Kristo, tayo ay magkaroon ng unity through love. Yun, tama. Oneness in love. Oneness in God. Oneness in love. So tayo po ay iisa sa pag-ibig. Kaya yung pag-ibig po na yun ang iglesia ng Diyos. Hindi yung sekta po ninyo. So kung lumabas kayo sa sekta, hindi kayo lumabas sa iglesia. Kasi habang nasa pag-ibig kayo, ang Kristo na sa inyo, kayo'y laging nasa loob ng Diyos at hindi mahihiwalay sa Diyos kailanman.
nakapagpabuti sa atin yung salita ng Diyos. Kasi sa El Shaddai, meron din mga bumuti naman eh. Sa iba-ibang mga religion, meron din naman bumuti. Kung yun ang mga gagawin nating batayan. Pero yan ba talaga ang batayan na dapat nating pagbatayan? Eh yun ang royal family mismo eh. The royal family themselves, hanggang ngayon, meron silang mga bisyo na itinatago sa kapatiran. Oo, kasi common yan eh, yung sinabi ko. Common yan sa mga nakausap ko na nandyan pa at hindi naman against sa akin. Kumbaga, okay pa sila, di ba? Brad, dito ako napabuti. Yung suhay na nakausap ko, ang sabi sa akin, yung asawa ko kasi, lalaki yung tinutukoy niya, dito nawala yung bisyo, yung ganyan, yung ganyan. Ang tanong, yan ba yung sukatan sa bilang napabuti? Mabuti na yung iglesia na yan. Correct. Diba? Yun ang ano ko, masasabi ko. Yun. Sabi ni Mari, i-add mo ko uli. Ayan, naka-add ka na, Mari, kaya lang naka-mute ka. Naka-mute ang iyong microphone. Mari. Hello, Mari, if you are listening and if you are hearing me. Hello. Nawala siya. Nawala siya. Nagpa-add siya eh. Ayan. Adding ka na uli, Mari. Maganda yung mga ganitong talakayan kasi nagkakaroon ng pag-iisipan ng mga kapatid. Nagkakaroon sila ng mga bagay-bagay na po pwede nilang pagbulay-bulayan, pagdili-dilihin sa kanilang pag-iisa, lalo na yung mga kapatid. Sa panahon pa ng kapatid na Perez na diskumpiyado na talaga kay Daniel Rason. Kaya lang, biro mo, 80 anyos, 85 years old, 87 years old, 60 years old sa iglesia, 50 years old sa iglesia. Kahit diskumpiyado na sila kay Daniel Rason. Kaya lang, yan ba hahanapan mo pang mag-exit? Hindi na. Sabi nga nung mga nalaman ko, matanda na kami. Alam na ng Diyos na naglingkod kami talaga sa Kanya. At ginugol namin talaga yung buhay namin. Sa pag-aakala, granting, na hindi man totoo o totoo ang iglesyang ito. Basta, in our hearts, alam namin sa puso namin, naglingkod kami sa Kanya. At siya na ang bahala na umacknowledge kung ina-acknowledge ba niya, katanggap-tanggap ba sa Diyos yung aming naging paglilingkod sa loob ng 50, 60, 70 years. Yan, Mari, joining, go ahead. Narinig mo ako? Yan, okay na uli, Mari. Okay. Yan. Ang masasabi ko lang, no, yung mga kapatid naman na naglingkod dyan, dyan na halos ibigay yung buhay nila, hindi naman kakalimutan ng Diyos yun. Actually, si Kristo naman, bumaba naman sa lupa at nangaral naman siya na hindi naman para sa isang church lang. Universal God siya eh. Kumbaga, kahit anong pananampalataya mo, pero ang ebanghelyo at saka diwa ni Kristo'y ginagawa mo, may chance ka ng maligtas nun. Kahit sabihin mong Buddhist ka, Hindu ka, Muslim ka, ang Diyos hindi ka ililigtas dahil sa isang dominant religion lang or sa isang paniniwala lang na kayo'y lang ang nagbabasa ng Biblia. Mali yun. Maraming tao ililigtas ng Diyos. At saka wala ka namang magagawa kung gusto ng Diyos iligtas to eh. Itong taong ito, di ba? Pwede bang questionin mo ang Diyos? Teka, ang tagal ko sa iglesia, 30 years ako sa MCGI. Samantalang yan, hindi naman yan MCGI. Ba't mo niligtas? Sabihin mo ba yun sir kay Kristo? Sasabihin mo ba ang Panginoong Jesucristong ganon? Ito pa isa. Sabi ni DSR, anang nangangaral doon sa loob, si Kristo guro. Bobo ba si Kristo? Sabi ba naman ganun? Bakit mo hinahatulan si Kristo sa'yo? Ikaw ang nangangaral. Kung si Kristo ang totoong nagangaral sa MCGI,
Aba, lahat ng kapatid matututo. Hindi aantukin, hindi magse-cellphone, tama? Huwag mo angkinin nang ikaw nangangaral at pinapangaral mo yung aral ni Kristo. Kasi kung totoong aral ni Kristo yan, ang mga kapatid ay gising na gising. Di ba? Mali Oh, ginamit niyang talata, yung Efeso 4:20. Sabi niya, walang gayong natutunan kayo kay Kristo. Ano bang hindi natin natutunan kay Kristo? kaya nga eh. Sa totoo lang, kahit hindi ka sumasampalataya, ito lang masasabi ko, ito ang opinion ko lang. Ibig sabihin yung hindi sumasampalataya kay Kristo, iba ang paniniwala nila, wala silang kaligtasan. Example, yung mga atheists, wala ba silang kaligtasan na gano'n? Sure ka ba? Sinabi ba sa ni Kristo na hindi maliligtas ang hindi sumasampalataya sa akin? Ano ba ang pananampalataya? Di ba sabi sa Biblia, yung nagkakalinga sa kanyang sambahayan, di ba pananampalataya may pag-ibig? Yung pag-ibig lang pananampalataya, yun eh. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero, may pag-ibig ka sa kapwa mo, may pag-ibig ka sa mahal mo sa buhay. Hindi ba ililigtas ni Kristo yun? Dahil sa pag-ibig mo yun? Dahil nadaya ka lang? Karamihan ng tao sa mundo halos nadaya lang. Dahil sa maling mga aral na inaral nila dahil personal nila, ginawa nilang business ang relihiyon. Sa totoo lang. Ang akin lang, no, sana yung mga lumabas, respetuhin niya yung desisyon ng mga kapatid. Nag-i-enjoy sila. Lalo yung ibang tao, matagal na sa iglesia, biglang umalis. Gaano pa naman ma-enjoy niya ang buhay niya? Hindi ba kakalimutan ba ng Diyos yun kung totoo? Kaya hindi man totoo ang relihiyon nyo, pero sumampalataya kang may Diyos, maliligtas yun para kay Kristo. Diba? Katulad yan, Badong, ikaw, kung pasamain ka, ikaw palang masama ka pala, Badong. Tapos sila yung mabuting-mabuti, pero sila yung nagsasabi na tatanggalan ka ng ulo, diba? Lagyan ka ng sili, bubuhayin o papatayin. Sino mas masama magsalita? Mama mia. I don't understand really kung paanong logic. Kala mo minsan yung logic napakasimple lang no? Pero pag ang logic hindi lumapat sa sinasabi mo, wag mo nang ipilit kasi mali talaga. Diba? Pag hindi ka, kala mo yung pangangaral, kaloob yan ng Diyos eh. Lahat halos ng ministro at saka ng mga apostol, pinagkalooban ng Diyos yun kasi nakikita ng Diyos yung puso ng tao eh. Pero kung nakikita ng Diyos yung puso mo masakal ka pa sa kriminal, tingin ko bibigyan ka ba ng karunungan ng Diyos para magsalita? I don't think so. Ilang masasabi ka? Brad Gilby. Nandiyan si Brad Elios. Brad Elios! Kamusta na po? Ay, hello. Hey, Good kamusta, morning. brother? Good morning. Nice to hear you. Good morning, good afternoon. Yeah. Natutuwa ako pag ikaw ang nagsasalita talagang ramdam na ramdam Ganun naman talaga. Sabi ko nga sa iyo, God is good eh. God is love. God is freedom. God is everything. Yeah. Napaakit lang ako. Una sa lahat, kumusta kay Brad Badong tsaka kay Brad Gilby? Of course, sa'yo, Brad Marit, sa lahat na nakikinig. Napaakit ako kasi ang ganda ng sinasabi mo eh. Gusto ko lang sabihin na kung ang lahat ng tao, no, taglay ang ganyang pag-iisip na sinasabi mo, walang gulo sa mundo eh. Yung sinasabi mo kanina, no, na lahat naman tayo kumbaga, not word for word daw, pero alam ko ang sinasabi mo is lahat tayo ay anak ng Diyos, ano? Regardless of religion, regardless of faith, regardless of belief, ano man yung paniniwala mo, basta yung mga taong ito na nabubuhay sa pag-ibig, yun nga yung tinutukoy nating Christ consciousness, no? Yung tinatawag na pag-iisip ni Kristo o pag-iisip ng pag-ibig, na dito na mapapatunayan mo, no, na yung iglesia, no, sinasaklawan yan yung lahat ng tao eh. Kasi kailangan nating maalala yung sinabi ni Pablo na, kung di ako nagkakamali, ang lahat ay nilalang sa Kristo sa pamamagitan ng Kristo.
So, kung Tama. ikaw ay kahoy, nilalang ka, ginawa kang upuan, yung isa ginawang lamesa, yung isa ginawang aparador, lahat yung ginawa sa kahoy eh. So, lahat tayo may Kristo eh. Tama. Dahil lahat tayo nilalang sa Kristo eh. Kaya nga sinabi ni Pablo, nilalang tayo no, para sa mabubuting gawa. Kasi yung Kristo pag-ibig yun eh. So, nilalang ka sa pag-ibig, para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una. So, tinutukoy ni Pablo yun, hindi lang para sa mga Kristiyano. Tinutukoy niya yun sa lahat ng tao. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano lang. Kasi pati yung ibang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, nilalang din yun sa Kristo eh. At sa pamamagitan ng Kristo. Na alam natin na ang Kristo ay pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, yung Kristong ito mula sa Ama, na siyang Ama ng pag-ibig. Eh di lahat tayo pag-ibig. So lahat pala ng tao na nabubuhay sa pag-ibig, anak ng Diyos yan. So lahat ng tao, sa iba't ibang paniniwala, iba't ibang religion o sekta, nasa loob ng iglesia ng Diyos. Kaya hindi lumabas ang mga kapatid kailanman. Hindi sila nahiwalay kailanman. Lahat ng taong nabubuhay sa pag-ibig, laging nakakabit sa Diyos at kailangan nating maintindihan, ang Diyos laging nasa loob mo. Kaya sinabi nga ni Jesus ba't kapatid templo-templo? Eh, ikaw na nga ang Tama. templo ng Diyos. Kaya Ikaw na tempo nga ang ng kaharian Diyos. ng Diyos. Tama. Diba? So, Mhm. bakit ka pa pupunta na apalit para magluluhod doon at magtutuwad-tuwad doon ng 8 oras, ano? Ay, Kung ang nako. Diyos nasa iyo na. Tawari. Di ba, Pari? Kung iintindihin mo lang, yung sinasabi ni Jesus, parang ganito lang, sa usapang kolokyal, kumbaga tayong dalawa nag-uusap tayo, no? Parang ganito lang, Brad Mari. Brad Mari, ba't pumupunta ka pa sa lokal? Ang Diyos na nasa loob mo na, ang paghahari ng Diyos, nasa kalooban mo na. So take note, yung sinasabi doon, no, kaharian ng Diyos, hindi po yun yung kastilyo na iniisip natin. No? Tama. Na parang kastilyo, hindi siya kastilyo. Ang tinutukoy po doon, ang paghahari ng Diyos ay nasa loob mo. Ibig sabihin, naghahari sa iyo ang Diyos kung ikaw nabubuhay ka sa pag-ibig. So kapag ang tao pala, regardless ng paniniwala at religion, kung ito pinaghaharian ng pag-ibig, ang paghahari ng Diyos ay nasa Kanya, na siyang sinasabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos o siyang pag-ibig, nasa loob mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa kung saan-saan para sambahin ng Diyos kasi sinasamba mo na nga ang Diyos sa Espiritu. Sa espiritu ng pag-ibig na siyang iginagawa ng katawan mo. Nagmamanifest yung espiritu ng pag-ibig na siyang Diyos sa pamamagitan ng paggamit mo sa katawan mo, sa paggawa mo ng kabutihan sa sarili mo at sa kapwa mo. Kaya sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Lahat po tayo, o kahit hindi na ako, kahit kayong lahat na lang po, lahat po kayo nasa iglesia ng Diyos. Hanggat nasa pag-ibig kayo, walang makapaghihiwalay sa inyo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya nyo. Kasi bakit? Brad Mari, pwedeng Buddhist ako, pwedeng Christian ka, pwedeng Muslim si Brad Badong, magkakaiba tayo ng pananampalataya eh. Maglalaban-laban tayo. Hindi, ako si Kristo, Brad, si Kristo, universal God siya. Kaya siya nag-create ng diversity ng tao. Tanong ko sa iyo, bakit nag-create ang Diyos na iba-ibang klaseng wika, lahi ng tao? Sige nga, diversity, parang wag ka magtangi. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao, iba man ang lahi mo, ililigtas niya para hindi ka magtangi ng tao. Kaya gumawa siya ng diversity ng tao, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang paniniwala, iba-ibang wika. Lalabas si Kristo, universal God. Kahit anong pa man ang religion nila, pero gumagawa sila ng diwa at pag-ibig ni Kristo, nasa budi nila, nakasulat sa DNA nila, may kaligtasan yun. Diba? Exactly, Brad Mari. Ito na lang ang ganda ng sinabi mo eh. Sabi mo, magkakaibang lahi, Magkakaibang lahi. May Incheck, may Hapon, may Asian, may Caucasian, Ganito, doon mo makikita yung sinasabi ni Jesus na hindi niya after ang conformity. Kasi kung gusto niya conformity, dapat lahat tayo isang lahi lang, isang muka. Tama, tama. Diverse. Kasi ang gusto ni Kristo, tayo yung magkaroon ng unity through love. Yun, tama. Oneness in love. Oneness in God. Oneness in love. So tayo po ay iisa sa pag-ibig. Kaya yung pag-ibig po na yun ang iglesia ng Diyos. Hindi yung sekta po ninyo. So kung lumabas kayo sa sekta, hindi kayo lumabas sa iglesia. Kasi habang nasa pag-ibig kayo, ang Kristo nasa inyo, kayo'y laging nasa loob ng Diyos at hindi mahihiwalay sa Diyos kailanman.